Ang bigas. Bandang gitna. Bandang gilid, bandang tabi. Ha? Hindi abot. Ay, grabe, lubog na yung motor. Lalim. Nakamotor lang po kasi ano, wala pa kaming sasakyan. Gamit lang po namin sa pag-mission ay nakamotor lang po kami. Yan po yung dinadaan namin mga kababayan, no. Punta po kasi kami sa bundok. Mga kababayan, grabe po yung dinaanan po namin. Sobrang putik po. Ayan, no, parang baha. Yan po ang kasama ko po, si Mirana TV po mga kababayan. Siya po ang aking kapartner ngayon. Siya na po ang tatawid. Lalim to eh. Ang baha po kasi no, nakakatakot ang lalim. Dahan-dahan lang. Ang butik na po ng pako eh. Buti naka kinilas daan po ako. Nasa kanya po yung ano, madulas yan. Baka matumba ka ang cellphone mo. Ha? Baka mahirapan ka. Tandaan lang. Dito sa gilid, yan oh. Sa tabi. Nakasapatos ka pa naman. Ang bigas. Bandang gitna. Bandang gilid, bandang tabi. Ha? Hindi abot. Ay, grabe, lubog na yung motor. Lalim. Nakamotor lang po kasi ano, wala pa kaming sasakyan. Gamit lang po namin sa pag-mission ay nakamotor lang po kami. Yan po yung dinadaan namin mga kababayan, no. Punta po kasi kami sa bundok. Yan. So, ito po yung mission po namin. Ang pagtulong po sa ating mga kababayan. Hindi po basta-basta yung mga dinadaanan namin, lalo pag ganito po ay mahirap po at tag-ulan. Laging putik po ang aming dinadaanan. So yan po ang aking pao. Yan. So tuloy-tuloy na po ulit kami. Pabiyahin ulit kami ni Mirana. Ayan, si Mirana TV oh. Talagang ano, napalaban po talaga kami. Kaya suportahan niyo po yung YouTube channel niya mga kabayan. Para makatulong naman po tayo sa kanya. So good morning po sa ating mga kababayan. So andito na po tayo kay Aldin. At tayo po ay mag-update sa kanila at magbibigay po ng ayuda, grocery. Ayan, maraming salamat po sa ating kababayan po na nagpaabot lagi ng tulong sa kanila, sa kanilang sponsor po. Maraming salamat po sir. At kakamustahin po natin yung si Aldin, yung po yung pinapaaral po natin mga kababayan. Ito yung kapatid ni Aldin oh. Oh, ngamos mo ah. Ha? Hindi ka pa naligo? Ha? Nasaan si kuya mo? Ha? Nasaan si Kuya Aldin? Pwede pong patabi sa iyo? Opo. Si Aldin ay hindi pa nakakauwi. Hindi pa nga, gawa nga ng ano, kulang sa pera, walang pamasahe. Paano? Iyak ng iyak. Tapos hinahanap na siya ng teacher, punintahan ako dito, ba't daw hindi na napasok? Yung pag-aaral niya ay tumigil. Oo, pero yun nga, pinuntahan ako ng teacher kasi pinapapasok siya. Oo. Ayun po ang problema ko, sabi ko wala ho akong pamasahe na kunin yung anak ko. Wala po kayong pamasahe na... Magkano ba ang pamasahe papunta daon? Ang balikan daw po 2,000. 2,000 balikan. Saan ko pa kukunin yun ang kita namin, bago naman nauubos din. Sabi ko, humingi sana ako ng tulong para makuha ko yung anak ko at naawa na ako, umiiyak na yung anak ko Akala ko dinukot ang anak mo. Kinuha tapos hindi na binalik. Yun nga, yung kapatid, yung balitsuhin niya yun, umalis dito, hindi nagpaalam. Tapos ako galing ako sa trabaho, pag uwi ko wala na si Aldin. Kaya parang si Aldin ay na-shock. Oo. Nung mga ilang nakausap ko siya, umiiyak siya, mama kunin mo ako, takot na takot ako kasi ang paalam daw ng tsuhin niya, ibibili lang daw sila sa tindahan. Bakit daw nung nasaban na daw siya. Bakit? Parang baka walang may gagawing masama dun sa anak mo. Hindi ka ba natakot? Baka yun ay
may gagawing masama doon. Eh, natatakot nga ako eh. Kaya nga sinabihan ko sila na pwede ko silang kasuhan ng kidnapper. Oo. Kasi nga, ang anak ko, nanahimik naman dito yun. Ay, yung pangyayari na yan, wala ka dito. Nasaan ka noon? Nagtatabas ng tubo. Oo. Pero umasa naman ako na, ganitong oras yun. Umuwi ako ng mga almusal. Pag uwi ko, wala na yung anak ko. Dinala na pala. Bali, parang ang nangyari, parang dinukot yung anak mo. Oo, parang ganun. Scholar pa naman po ng Pugumbiya Team yun. Tapos hanap yung teacher. Kung saan tinahanap nga kami, gawa na si Alden. Mahal-mahal sa teacher yun. At nga siya yung matalino siya ba? Madali siyang turuan. Kaya talaga pinagtsatsagaan siya ng teacher niya na kahit nagtaka na ba't hindi na nakakapasok. Parang na si Alden ngayon eh. Nasa 1 buwan na siguro wala yung anak ko. Sabi ko nga, araw-araw, sabi ko sa anak kong maliit, sabi ko yung kuya mo, miss na natin, wala naman tayong pera na pamasahe. Sabi niya, mama, kuhanin mo na ako. Yung anak, wala naman akong pera, anak. Sabihan nga ako sa anak ko, di ko daw siya mahal. Dahil nga hindi ko siya nakukuha. Buti may nakakausap mo pa rin doon. Ngayon, hindi na kasi hindi kipad yung ko, wala na akong number. Matagal niyo nung hindi nakakausap. May higit na 1 buwan eh. Paano pag may ginawang, huwag naman po sana paano pag may ginawang masama dun sa bata? Kung paano kung bininta yun? Yun nga kaya nga sabi ko, nag-isip na ako saan ako nag-isip pa nga ako saan ako hihingi ng tulong, kung paano kaya ako makapunta dun sa anak ko. Alam niyo kung saan banda yung lugar na yun? Alam ko. Paano pag wala doon? Andoon yun, basta talagang kakasuhan ko sila pag yung anak ko wala doon. Kasi kami dito, kahit kami mahirap, magkasama kami ng mga anak ko. Tuwang-tuwa na ako kahit ako'y pagod, hirap. Nagtitiis ako para sa mga anak ko kinuha lang nila dito, hindi sila nagpaalam. Ilang buwan nang wala yung anak niyo dito, di ba 1 buwan niyo nang hindi nakausap. Simula nung pagkuha sa anak niyo, ilang buwan nang 2 buwan nang si Alden wala dito. Lako. 2 buwan, hindi man lang. Kaya yung 2 buwan na yun. Yung teacher, hanap din siyang hanap, nagtataka siya. Pati tuloy ako napagalitan ng teacher. Sabi ko, ma'am, di ko naman po sinadya na umalis si Alden. Sabi niya, ma'am, ba't pinabayaan yung mami na umalis yung anak niyo? Hindi ko po talaga alam. Tsaka hindi po ako papayag na ang anak ko wala sa akin. Yun po pag uwi ko po, wala na. Ang sabi, bumili lang daw po. Hindi ko nahabol habang nahapon. Yung pala sila nakarating na doon sa pinuntahan nila. Ako naghihintay pandarating sila dito. Wala na. Kala ko nasa bayan lang, yun ang paalam Sabi sa paalam sa iyo ng iyong kapatid mo, tiyuhin. Kapatid yun ng asawa ko. Hindi sa akin nagpaalam doon sa mga natira sa bahay. Yung babae, gaya kahapon yung babae. Bakit naman kinuha niya agad yung anak niyo? Wala kayo. Pwede nga siya makasuhan ng kidnapping. Kaya sabi ko, kasuhan. Talaga nung kami hindi siya nakipag-usap sa akin, anak ko lang. Tsaka yung mga kapatid, naririnig, sinasabi ko talagang kakasuhan ko siyang kidnapper. Ano naman yung motibo niya? Bakit niya dinala si Alden? Yun po ang hindi ko alam kung may galit siya sa amin, ganun kako. Kung may galit siya sa amin, huwag niya na idama yung anak ko. Lumayas siya dito laki ng utang niya. Sa akin din napapunta. Kaya ako, nagkwintahan, wala akong, umasa ako na may matatanggap pamasahe sa anak ko. Wala, nabaon ako sa utang dahil sa kanila. May utang pa kayo ngayon sa pagtutubo? Mayroon pa. Gawa nung kapatid niya, nagdala sa anak ko, ang utang niya nasa 10,000. Siyempre sa akin yun. Ikakaltas. Isang kako nga, saan ko naman hanapin yun? Magkano lang naman yung kinikita ko. Kaya nga sabi ko, bakit kaya nagawa nila sa amin yun? Kahit naman ako ganito, hindi naman siguro masama ang ugali ko Bakit pinapagtaka ko, wala naman silang mahal doon kay Alden, bakit dinala? Yun nga po. Kaya hindi ba kayo nag-iisip ng may gagawin sila sa anak mo dahil wala naman sila doon, hindi naman yung makakapagtrabaho si Alden? Yun po ang iniisip ko. O bakit dinala nila doon? Yun nga ang sinatanong ko sa kanila pag nag-uusap kami, hindi naman sila naimik, ang anak ko lang iyak ng iyak. Sabi ko nga, kung malipad ko lang, inilipad ko na yung anak ko para lang makuha ako. Araw-araw tuwing gigising ako, minsan din ako nakakatulog. Hindi kayo nag-aalala sa anak nyo? Nag-aalala hindi na ako natutulog maaga pa bago ako habang naupo ako. Iisip ko yung anak ko, kung saan kaya ako pupunta para makatulong sa akin na yung anak ko makuha ko. Miss na miss ko na yung anak ko Saka kahit yun makulit,
Naku, ano sa akin ng anak ko na yun. Magaling pa naman, magaling kumanta yun si Aldin. Kaya nga yung teacher niya, mahal-mahal yun sa teacher eh. Makulit. Kahit siya makulit, napakadali daw turuan at talagang nakikinig daw. Matalino si Aldin. Kaya ano yung teacher sa kanya. Kaya sana po, humihingi po ako sa inyo ng tulong. Sana po matulungan niyo po ako na makuha ko yung anak ko kahit kunting pinansya lang po na maano ko lang po si Aldin. Maawa naman po sana kayo. Miss na miss ko na po yung anak ko. Hindi ko po alam kung ano na po nangyari sa kanya. Hindi ko na po nakakausap. Kaya sana po, maawa naman po kayo sa amin para po may balik lang yung anak ko. Tagal lang yung ano eh. Isang araw nga lang di ko makita yun eh. Hindi na ako mapakali. Saan sana ako dito naikot pag may mga kalaro. Eh lalo na kaya ngayon tagal-tagal. Yung kapatid niyang, ito yung... Ito yung kapatid niya lagi ding tatawag. Kuya! Iyak nang iyak ito. Minsan ay makabidyo call namin. Umiiyak na ito kasi gustong-gusto niya yung inaano yung kuya niya. Eh kaya ako naawa talaga ako sa mga anak ko eh. Ayaw ko nang maghiwalay kami. Ate, isang buwan na pong hindi na nakakontak. Paano pag yun ay... Huwag naman po sana. Paano pag halimbawa yun ay nabintan si Aldin? Kaya sana wag naman. Oo. Dahil wala po Hindi ko kayong po naman kontak kaya doon. yung gano'n ng anak ko eh. Kasi yun nga, dito nagtitiis kami na gano'n. Basta magkasama lang kami. Kasi mayroong mga case na yung binibenta yung mga bata, yung may kinukuha sa loob ng katawan. Yun nga, sana wag naman po mangyari yun sa anak ko. Wala ka ba nakakabalita ng ganon? Di ba may mga ganong case? Pinabalitaan nga ako eh. Kaya nga dito, iniingatan ko yung mga anak ko magpunta-punta sa ano, at baka maano, tapos kinuha lang naman dito na gano'n lang sa bahay ko pa, kapatsyuhin pa. So, yun po, sana po ay kung mapanood man ito na may touchscreen ba yung cellphone ng yung tiyuhin niya? Siguro, hindi ko po alam. Binigay pa din. Dahil ano, hindi na nga siya umano sa amin. Kaya yun ang nahirapan ako dahil hindi na namin sila makontak. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ayan, sana po ay sa mga makapanood po nito sa San Andres Quezon, ano? San Andres Quezon, San Andres Quezon. At ilalagay ko po dyan sa screen yung mukha po ng bata. At mag-message po kayo sa aking Facebook page kung saan po naroon. Kung may makapanood man sa mga kilala kay Aldin. Andyan po sa screen mga kabayan. At sana matingnan, mapuntahan. Ano, Oo, makuha sana natin si makita Aldin. na ano yung anak ko. Oo. At makuha na, ma-rescue doon. Kaawa naman yung anak ko. Iyak na nang iyak yun eh. Wala naman akong magagawa. Paano yun siya makuha punta dito? Sa mga panahon na hindi nyo nakasama yung anak nyo doon na nadala sa trabaho nyo, hindi nyo nadala. Nung ano, yun ko lang po yun iniwan. Gawa po ng ano po bang araw yun. Hindi ko po maano kung araw yun eh. May pangargahan po kasi kami kay Linggo nga po yata yun. So si Ate Marilyn naman po ay hindi po ito siya pabaya sa anak niya. Sa totoo nga po, kahit ito po ay naggagapak, nagtutubo, dala-dala niya po yung mga anak niya. Tapos hatid sundo niya po si Aldin sa pasok sa school. So akalain niyo po ay sobrang layo po ng kanyang nilalakad, mahatid lang sa school yung bata. Tapos ganito po yung nangyari. Galit. Hindi ko alam kung paano ko magwala ako, kung anong gagawin ko. Kasi para bang nasyak ako na, wala si Aldin eh, Diyos ko. Eh, bumili lang daw sa kasama yung tiyuhin. Eh, di, naghintay ako, naghapon na lang din ako mapakali. Tapos, mga ilang linggo na tawag na nandoon daw. Ko, bakit ba dinala nyo yung anak ko? Diyan ano bang kasalanan sa namin sa inyo? Yung anak ko, nag-aaral yan eh. Huwag nyo sirain yung kinabukasan yan dahil yan ay magtitiis ako yung mga anak ko para ano. Yun lang po yung ano ko eh. Tsaka nainggit sila kasi yung anak ko bibo. Yun nga, pag nagkakanta-kanta eh, siguro ganun. Ay may nagbibigay na ano eh, parang siguro ba nagkikitaan kung hindi ko alam. Yun lang yung iniisip ko kasi ano ba dahilan, bakit dinala nila yung anak ko. Si Aldin po kasi ay scholar po ng PB team. Ate Marilyn ano? Oo. So, hindi ko po alam kung ano po ang gagawin namin ni Ate Marilyn. At sana po ay may magbigay tulong po na mapuntahan po namin, mahanap po namin si Aldin. Ano? Oo nga po, sana po maawa naman po kayo para lang po makabalik ulit pagpasok. Eh sayang po eh. Malapit na po yung ano ni Aldin.
malapit na yung graduation niya. Malapit na, kaya sabi ng teacher, sisikapin ko daw na magawaan ko ng paraan na si Aldin makuha ko dahil nga papahabulin niya talaga sa kahit daw gabi, tuturuan daw niya, kailangan niya puntahan dito para mahabol yung hindi na anuhan ng anak ko. Tingnan mo, napakabait ng teacher at ang laki ng pasalamat ko rin sa teacher ni Aldin at napakabuti niya. Ang sabi po ng teacher ay kasi 2 buwan lang hindi napasok Yun po. So ang sabi ng teacher ay gagawa siya ng paraan. Gagawa daw po siya ng paraan, kaya gawaan ko din ng paraan maibalak yung anak ko at gagawa daw siya ng paraan na yung hindi na pag-aralan ni Aldin sa ilang hindi niya napasukan ay tuturuan daw po niya. Ipapaano daw po niya yun. Kaya sabi, laki po ng pasalamat ko. Ang aga po napunta ng teacher dito. Hindi pa kami Kailan pumunta dito yung teacher? Nung isang araw po. Nung isang araw pumunta dito? Opo, napunta dito. Sana po ay matulungan po natin pamilya po ni Ate Marilyn. So nananawagan po kami sa makapanood po nito sa San Andres, Quezon ay magbigay alam na po kayo sa akin. Message po agad kayo. Yung bata po, iyan po ay inulit ko po, iyan po ay scholar ng Pugong Biyahero Team. Ayun po ay laki po ng sakripisyo ko dyan sa bata na yan. Kinuhan ko po yan ng mga birth certificate, yung bata na yan. At para makapag-aral po. Tapos ngayon po ay kinuha po doon ng tiyuhin, ay 2 buwan na pong hindi binabalik. So nung nakaraan pumunta po ako dito, nung bago nagdala po ako ng bigas dito sa kanila, ay wala na po dito si Aldin noon. So pagkaalam ko ay bumalik na. So hindi pa po pala. So ayan, kamusta naman kayo dito, Ate Marilyn? Okay naman kami. Yun nga, okay naman kami. Kaya Yun lang ang pinoproblema mo. yun nga lang yung problema ko, yung anak ko. Kasi bawat oras, kasarap nung nakikita mo, kahit ba dyan, madungis, basta kasama. Oo. Yun lang po ang akin. Ayun po, Ate Marilyn, at kami po mga kababayan ay sana makuha natin yung anak mo, ha? Sana po, matulungan po ninyo ako. Oo. So kami po mga kababayan ay galing na po dito kahapon. Bali po ay pumunta po kami dito ng maaga. So pumunta po ako doon sa amin tinulungan doon sa malayo sa bundok ay nagdala na po kami dito ng grocery kasama ko po si Mirana TV kahapon. At bumalik po kami ng hapon dito ay wala pa rin po sila. Anong oras kayo dumating kahapon dito? Mga alas 5 na po. Alas 5 hapon Naglakad na. pa po kami, ang layo ng nilakad namin. Alas Oo. 5 ng hapon. Sabi ko, wala na, hindi ko na sila inaabot. Alas 5 po ng hapon. So baka po kami ulit sa mga 4:30. At baka malayo pa po yung aming pabalik. Baka gabihin po kami sa daan. Kaya po iniwan po namin yung grocery dito sa kanila. At yung bigas, grocery, gatas. So yung bigas po ay galing po sa ating kababayan yung nagbibigay sa inyo. Ang ating kababayan po natin, si Maraming Sir. At si Ma'am NTS po yung sa grocery nyo. Nagamit na nabuksan niya, sabi niya po sa akin ay Nabawasan ko na po yung- At Nagutom po kami nung dumating wala na silang pagkain. So Pasensya na po at nabuksan na po namin okay lang din na po po yun. inabot ni Oo. vlogger namin Ring. okay lang po yun. At Napakailaman na po namin yung. okay lang po yun kasi yun naman talaga para sa inyo. Dapat nyo kainin. Pero ang dami po nga niyan dinala. Yun nga lang po, pagbalik niya, bawas-bawas na po. Nasaan yung para natin sa kanila? Ito, may sinaing na kayo. Mayroon Pakita mo. kaming sinaing. Ayan, ito yung dito kayo nagsasaing ngayon, Marilyn. Oo. Ay, yun po yung grocery. Ito po yung mga dinala niya. Ay, yung gatas, nabuksan niyo rin yung Yung gatas. gatas, tapos yung ayan, ang dami nito. Kaya na lang, nabawasan Yung ko na nga. oo. Pero mas marami pa ito, hindi lang po ito talaga ang Nandun pa dinadala sa niya. kabilang karton, ayun. 2 karton po. Tapos ito yung bigas dala niya, yan, nabawasan ko na. Isalin ko nga sa balde, parang sarili ko na Hindi ko So, yung isang sakong bigas po, ay nandun na. Bawasan natin marinig. Yan po ay... Pasensya na po. okay lang yun, at least yan ay mayroon na kayong makain. Iniwan ko na lang po kasi dito para hindi na po kami pabalik-balik. Eh yung ulam nyo ngayon, Nadurog na. anong lahok na yan? Malunggay sa katalbos ng kamote, ano tawag nito? Malabog. Ano yung subak sa Bisaya? Wala, nilaga lang to Nilaga lang. Asin bitsin. Ang ganda yan, pure na Yun pure. pa, may talbos. Oo. So sige. So mga kabayan, at maraming salamat po sa ating mga sponsor po, lahat po ng ating mga sponsor.
sa ating kababayan, kay Ma'am Intiis na tumulong sa kanila, at sa lahat-lahat po ng ating mga anonymous na nagbigay tulong po. Shout out kay Ma'am Henrietta Soledad, at sa lahat po ng sponsor natin from Canada, from California, sa New Jersey, USA, kila Ma'am, maraming salamat po. Kay Ma'am Lisa, yan, sa magkapatid po, sponsor din po natin. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Kay Sir JB po, yan, maraming salamat din po, sir. Sa lahat po ng ating mga viewers po at mga subscriber, yan, maraming salamat po sa inyo lahat. Please subscribe po sa aking YouTube channel, Mastering Rin Channel po. At siyempre po sa lahat ng ating Pugong Biyahero team, kay Merana TV po, kay sa lahat po ng PB team, maraming salamat po. Kay Ren Vlogs, kay Madam Yola, kay siyempre kay Idol Pugong Biyahero, kay Tito Herns TV, lahat po ng PB Team Davao po, kay Wedongs, kay Christian TV ko po mga kabayan. Ayan po, sa mga nais pong magbigay tulong po para ma-rescue po namin yung anak po ni Ate Marilyn, ay mag-message lang po kayo sa aking Facebook page, Mastering Rin Channel po mga kabayan. Ayan po, dito na lang po ang vlog ko. God bless po at magandang umaga sa atin lahat.